Isang maganda at mapagpalang umaga sa mga lingkod ng Panginoon. Kung talagang handa na, maaari po ba tayong tumayo at makipagkamay, kawayan sa ating mga lingkod ng Panginoong naririto sa ating mga kapatiran. Isang panibagong linggo na naman po na tayo'y nagagalak, na tayo'y magkakasama sa araw na ito. At hindi yon para sa ating kasiyahan lang o sariling kasiyahan. Pagkos, tayo'y nagagalak dahil nagkasama-sama tayong muli para sa paglilingkod, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Kaya ibigay natin ang ating buong lakas para sa pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Kung maaaring itaas mo ang iyong mga kamay, sumayaw ka, umawit ka, isigaw mo ang pangalan ng ating Panginoon sa araw nito, gagawin mo yon. Dahil yon ay para sa ating Panginoon at karapat dapat siyang isigaw ang kanyang pangalan para sa araw na ito. Hallelujah! Kaya wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Wala na tayong hihintayin dahil ngayong oras na ito, ibibigay natin ang ating buong lakas para sa ating Diyos na buhay bilang pasasalamat sa kanyang mga ginawa sa ating buhay. Sabi nga sa Psalm 69 verse 30, I will praise God's name in song and glorify Him with thanksgiving. Dahil habang may buhay, tayo ay magpapasalamat sa kanyang mga ginawa, sa kanyang mga pagpapala at biyaya sa ating buhay. Dahil hindi tayo magigising sa umagang ito kung hindi pa tayo pinagpala ng ating Panginoon. Mula paggising natin, dala-dala natin ang kanyang paggabay, dala-dala natin ang kanyang presensya hanggang tayo'y magkasama sa oras na ito. Tama po ba? Kaya ang lahat ng lingkod ng Panginoon ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Magpakailanman, hindi nagmamaliw ang presensya ng ating Panginoon. Mga biyaya niya ay palagi niyang ipinagkakaloob sa atin. Hallelujah! Puri pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aming sasabihin, ika'y
pagbiyaya sa amin, Lord God, ay tunay at hindi nagmamaliw magpakailanman, Lord God. At ang iyong pag-ibig mula noon hanggang ngayon ay patuloy na nararamdaman at nararanasan ng bawat isang lingkod mo, Panginoon. Tunay kang tapat. Hallelujah. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay lagi nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. Kaya naman, Lord Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aagay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, tapat kailanman. Tunay kang tapat, Panginoon. Ang pag-ibig mo mula noon hanggang ngayon, sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan, bawat sandali. O ikaw, tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan, bawat sandali. Ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay. O kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang
sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, Lord, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay. Walang hanggang
Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala. Isigaw mo pa para sa Panginoon. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Minsan pa ikaw ang tunay, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isigaw mo sa mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Ikaw ang tunay. Hallelujah. Tunay na ikaw ang Diyos mula noon at magpakailanman, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y tunay sa iyong mga lingkod. At ito'y nararamdaman, nararanasan ng bawat sinumang naniniwala at nagtitiwala, naglilingkod sa iyong pangalan. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Kung tayo po ay may Biblia, makibukas po tayo sa Philippians 4, chapter 6 to 7. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus. Maraming salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayong makaupo. Good morning. Sa ating pong pagpapatuloy sa ating series, nasa second Sunday na po tayo sa ating tema na pinamagatang A Grateful Heart. No? So yun po yung ating tema for this month. Dahil Thanksgiving month ngayon, ay tinatalakay natin ang patungkol po sa pasasalamat. No? So last Sunday, we talk about gratitude in all circumstances, kung saan ay natutunan po natin ang command na magpasalamat sa lahat ng sitwasyon. Hindi lang kapag maganda ang takbo o mga pangyayari sa ating buhay. At doon po ay nakita din natin na sa pagpapasalamat ay nababaling po yung ating focus mula sa mga problema tungo sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. At sa bandang huli po ay natutunan natin ang ilang mga practical steps upang i-cultivate natin sa ating puso ang pasasalamat. No? Ngayon po ay pag-uusapan natin ang the power of thankful heart. So yun po yung ating mga pamagat sa ating series. So next Sunday we'll talk about the role of gratitude in worship. And of course the fourth Sunday is anniversary. No? So this Sunday we'll be talking about the power of a thankful heart. No? Doon po sa binasa nating text kanina sa Philippians chapter 4, 6 to 7, basahin ko po uli sa English, sabi po rito, "Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds
in Christ Jesus. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito na muli niyo po kami pinagsama-sama, tinipon sa lugar na ito upang kayo po ay itaas at sambahin. Sa amin pong sama-samang pananambahan, Panginoon, ang desire po ng aming mga puso, kayo po ay mabigyan ng kasiyahan, Panginoon. Kayo po ay mapangiti namin sa pamamagitan po ng aming mga awitan at sa patuloy naming pananatili sa espiritu ng pananambahan habang kami po ay nagbubulay sa inyong salita. Dalayan ko, Panginoon, na patuloy kang mangusap at kumilos sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Abutin niyo po kami sa aming kinalalagyan, Panginoon. Abutin niyo po kami sa aming sitwasyon. Hindi ko po alam ang mga kabigatang daladala ng bawat isa, ngunit kayo po, Panginoon, nalalaman niyo po ang aming mga puso. Nalalaman niyo po ang nilalaman ng aming mga puso. At sa mga oras na ito, Panginoon, yung pong mga napapagod naming mga puso't isipan, yung pong mga napapagal naming mga kaluluwa, ay nais po naming mag-spend ng time sa inyong presensya upang kami po ay makasumpong ng kapahingahan, kapayapaan, Panginoon, at provision sa lahat ng pangangailangan. Katagpuin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Magministeryo ka po sa bawat isa sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Lord, puspusin niyo po kami ng inyong Banal na Espiritu at nawa nga po, bigyan niyo po ng kaliwanagan ang aming isipan. At sa aming pong pagpakikinig ng inyong mensahe, nawa ito po'y tumimo sa aming mga puso. At ito po, Panginoon, ay mag-reflect sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang mga oras nito. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po sa sulat ni Paul sa Philippians, sa mga taga-Pilipos, ito po ay ibinabahagi niya rito yung napakahalagang susi upang tayo po ay maranasan natin ang kapayapaan ng Diyos. Sino bang hindi nagnanais ng isang buhay na mapayapa? Sino bang hindi nagnanais na maranasan ang kapayapaang nagmumula sa Diyos? No? At ito pong kapayapaang ito, ang sabi ni Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Filipos, ay makakamtan lamang po natin sa pamamagitan ng pagiging mapagpasalamat. Kahit na siya po ay nagsusulat, nung po sinusulat ni Paul ito, siya po ay nakakulong. No? Nasa prison po siya, nakakulong po siya, nakabilanggo po siya. Bagamat siya po ay nakakulong, dito po hinihikayat niya yung mga mananampalataya na bitawan ang pagkabalisa. Sa halip, sabi niya, tayo po'y lumapit sa Diyos nang may pasasalamat. At sa pamamagitan nito ay tanggapin natin ang kapayapaang tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Ito pong kapayapaang ito ay lampas sa pangunawa ng tao. Hindi po maarok ng limitadong kaisipan ng tao itong kapayapaan na sinasabi ni Paul sa sulat na ito. Titingnan po natin ang ilang mga 3 punto po yung titingnan natin sa umagang ito. Una, how gratitude leads to peace that surpasses understanding. Papaano ba ang pasasalamat ay magdudulot sa atin ng kapayapaan na hindi maunawaan, hindi maarok, hindi malirip ng ating kaisipan. Dito po ay hinihikaya tayo ni Paul na palitan natin yung ating pag-aalala. Ano po yung dapat nating ipalit sa ating worry? Ano po yung dapat nating ipalit sa ating mga anxiety? Sabi niya, palitan natin ito ng panalangin may pasasalamat. Ito pong sinasabi ni Paul ay hindi lang ito simpleng positive thinking, kundi ito po'y isang supernatural na pagpapalit. Kapag nagpapasalamat tayo sa Diyos, kahit hindi pa nagbabago yung ating mga kalagayan, hindi pa nagbabago yung ating sitwasyon, inaanyayahan po natin ang kapayapaan ng Diyos na pumasok sa ating puso at isipan. Yun po yung nagagawa ng pagpapasalamat. Yun po yung nagagawa ng isang pusong mapagpasalamat. Na sa pamamagitan ng pasasalamat, inaanyayahan natin ng Diyos na payapain natin o payapain niya yung ating puso at kaisipan.
Ano pa bang ibig sabihin ng peace na sinasabi ni Paul dito? This peace is not dependent on circumstances. Hindi po ito nakabase, hindi po ito nakadepende sa kung ano yung mga nangyayari sa iyong buhay. Nasabi dito, it is a divine calmness that assures us that God is in control. Even when life seems chaotic. Kahit na nagkakagulo na, kahit napakagulo ang buhay, itong peace na sinasabi ni Paul ay hindi nakadepende sa mga kaguluhan, hindi nakadepende sa mga pangyayari sa ating buhay. Now, merong biblical example tayo makikita sa Mark chapter 4, 35 to 41. Si Jesus po, habang yung mga disciples na nagpapanik, si Jesus, payapang natutulog. During that time, nakasakay po sila sa isang bangka, tapos bigla na lang ang alon ay lumaki at lumakas ang hangin. So itong mga disciples, natatakot na sila na baka lumubog sila. Pero nung tingnan nila si Jesus, nung hanapin nila si Jesus, nakita nila si Jesus, ando doon sa isang bahagi ng bangka at payapang natutulog sa kabila ng malakas na alon at mga hangin, hindi siya apektado nito. At itong mga disciples, takot na nagpapanik na sila. Lord, sabi nila, hayaan mo lang bang mamatay tayo rito? Sabi ni Jesus sa kanila, napakaliit ng inyong pananampalataya. Kaya agad sinaway ni Jesus yung malalakas na alon, sabi niya, peace, be still. Pagkasabi niya nito, tumahimik yung tubig. Nawala yung malakas na hangin at malalaking alon. Ganito po yung ino-offer na kapayapaan ng Diyos sa atin. God offers us peace when we rest in His sovereignty. Gratitude has a unique power to lead us into a peace that surpasses understanding, as described in Philippians chapter 4, 6 to 7. Ito po yun. Paano ba siya nagwo-work? Una, sabi diyan, gratitude shifts our focus from worry to worship. Kapag pinili nating magpasalamat, ang ating focus ay lumilipat mula sa ating mga alalahanin, mula sa ating mga worries, patungo sa katangian ng Diyos, patungo sa karakter ng Diyos at sa kanyang katapatan sa nakaraan. Ang paglilipat na ito ng focus ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan at siya ang may control, that He is still on the throne, na siya ang nasa trono at siya ang naghahari. Ang ganitong pananaw mula sa Diyos ay nagpapakalma sa ating mga puso, na nagpapahintulot sa atin na magtiwala sa halip na lamunin ng ating mga kalagayan. Sa halip na tayo po ay magpadaig sa ating sitwasyon, sa halip na tayo po ay magpadaig o madaig ng mga pangyayari sa ating buhay, sa pamamagitan ng pasasalamat, pinapakalma po nito yung ating puso. Pangalawa, gratitude reframes our perspectives on problems. Binabago po yung ating pananaw. Ang pasasalamat hindi lang kinakailangan magbago ng ating sitwasyon, ngunit binabago po nito kung papaano natin ito tinitingnan. Binabago po nito yung ating perspective. Binabago po nito kung papaano natin hinaharap at dinidil yung ating mga sitwasyon. Sa pamamagitan ng sadyang pagtutuon sa mga bagay na ating pinasasalamatan, binibigyang diin po natin ang liwanag ng Diyos na magningning sa ating buhay. At ito po ay nagpapakita ng kanyang mga biyaya na maaari na hindi natin napapansin. Minsan hindi natin napapansin yung mga blessings ng Panginoon na binibigay sa atin. Even yung mga small things, no? Kapag binilang mo yan, kapag inipon mo yan, yung mga maliliit na bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay, kung minsan hindi natin napapansin. No? Kaya nga sabi ko last time, no? Subukan nating maglista ng kahit na 3 bagay man lang. At least 3 things
na pinagpapasalamat mo sa Diyos sa bawat araw. No? At makikita mo, kapag at the end of the day, pag nag-reflect ka, ang dami-dami palang ginagawa ng Diyos sa buhay mo na madalas hindi natin napapansin. No? Ang bagong pananaw na ito ay nagdudulot sa ating ng kapanatagan doon sa ating kalooban. Inner peace ang dinudulot nito sa atin. Na ito po'y tumutulong sa atin na makita na sa kabila ng mga hamon, sa kabila ng mga problema, ang Diyos ay naroroon, kumikilos at sa huli ay nagdudulot sa atin ng kanyang mabuting layunin. Ang ganitong pananaw po ay nagbabantay sa ating puso mula sa pagkabalisa at ito po'y tumutulong sa atin na maranasan ang kapayapaang tunay na hindi nakadepende sa ating mga kalagayan. Pangatlo po, gratitude invites God's peace to guard our hearts and minds. Sinabi ni Paul na ang kapayapaan ng Diyos ay magbabantay. Ano ba yung babantayan nito? Yung kapayapaan ng Diyos ang siyang magbabantay sa ating mga puso at isipan kapag, merong kapag tayo po ay nanalangin ng may pasasalamat. Mararanasan natin yung kapayapaan na sinasabi ni Paul na nagbabantay o magbabantay sa ating puso at isipan kapag tayo po ay nananalangin ng may pasasalamat. Yung Greek word na ginamit dito ay proioreo. No? At ito po ay tumutukoy sa isang military guard na nagpo-protect sa isang lungsod. No? Kung paano pinoproteksyonan ng mga sundalo ang isang lungsod laban sa pananakop, ito pong pananakop na ito ay maaaring external or internal, yung mga banta na ito, ang kapayapaan ng Diyos ay nagbabantay sa ating mga puso katulad ng isang military guard na humaharang sa pagkabalisa at takot kapag tayo ay tumutok sa pasasalamat. No? Yun po yung sinasabing pagbabantay na gagawin. Haharangin niya yung takot, haharangin niya yung pagkabalisa kapag tayo ay nananalangin ng may pasasalamat. So walang puwang ang takot, walang puwang ang pagkabalisa kapag tayo po ay nananalangin ng may pasasalamat. Yung pagbabantay na epekto ng kapayapaan, ito po yung nagpo-protect sa atin mula sa pagkontrol ng mga balisang kaisipan. Minsan kasi tayo, dahil sa dami ng problema natin, lagi nating iniisip yung problema natin. Kaya nababalisa tayo, di ka na makatulog, di ka na makakain, iniisip mo yung problema mo. Kakain ka, iniisip mo yung problema mo, kahit masarap yung ulam, di ka makakain. Pero kung ikaw ay nananalangin na may pasasalamat, babantayan ito na hindi makapasok sa iyong puso't isipan yung pagkabalisa at takot. Kaya kahit wala kang ulam, ang sarap ng kain mo. Ang sarap ng tulog mo dahil peaceful ka, kalmado ang puso mo. Walang pagkabalisa, hindi nagahari ang pagkabalisa sa ating puso. At ang umiiral at nagahari sa ating puso ay ang kapayapaan ng Diyos. Gratitude builds trust and dependence on God. Kapag tayo po ay nagpapasalamat, ang pusong mapagpasalamat, ito po ay nagdadala sa atin na tayo po ay magtiwala at umasa sa ating Diyos. Ang pasasalamat ay tumutulong sa atin na umasa sa lakas ng Diyos sa halip na sa ating sariling kakayahan. Kapag tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos in advance, hindi mo pa natatanggap, pinapasalamatan mo na. Lord, salamat dahil parating na yung aking 13-month pay. Amen? Wala pa. Hindi mo pa natatanggap, pero pinagpapasalamat mo na sa Diyos dahil alam mo, nagtitiwala ka sa Diyos na mangyayari ito. Nananampalataya ka na gagawin ng Diyos ito. So in advance, pinapasalamatan na natin. Pinapahayag natin
ang ating pagtitiwala sa kanyang tamang panahon. Nagtitiwala tayo sa kanyang mga biyaya at mga layunin. At dahil dito, tinatanggap natin, kinikilala natin, nire-recognize natin na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok. Dahil meron tayong mapagmahal na Ama na nakikinig, nagmamasid sa atin at handa tayong tulungan sa ating mga sitwasyon. Imagine po natin, nasa kalagitnaan ka ng isang madilim na tunnel, yung pasasalamat ay maihahalong tulad natin sa isang ilaw na tumutulong sa atin na makita natin yung dulo ng madilim na tunnel. At ito'y nagpapaalala sa atin na umuusad tayo. Gumagalaw tayo. Hindi tayo naka-stack up sa ating mga difficulties. Hindi tayo stack up sa ating mga pinagdadaanan. Kaya nga lagi ko sinasabi, kapag may pinagdadaanan ka, huwag mong tambayan. Daanan mo lang. Kasi pag tumambay ka doon, may stack up ka. So, gratitude, tumutulong ito sa atin na makita natin yung dulo ng madilim na tunnel. At nire-remind tayo na umuusad tayo. May progress. Hindi tayo naka-stack up. At dahil dito, yung peace that comes from this perspective, maaaring sa iba ay it doesn't make sense. But for those who choose gratitude, ito po ay source of strength. Ito po yung bibigay sa atin ng kalakasan para harapin ang lahat ng hamon, ang lahat ng mga sitwasyon, ang lahat ng mga problema sa ating buhay. We will move on to point number 2. The connection between thankfulness and anxiety relief. Anxiety is often fueled by worry over things beyond our control. Bakit tayo nagwo-worry? Bakit tayo inaatake ng anxiety? No? Madalas narinig natin yan sa mga, lalo-lalo sa mga kabataan, ay meron akong anxiety attack, meron akong panic attack, o kung ano pang attack. No? Ano ba yung fuel dito sa mga anxiety na ito? Ano ba yung naggagatong dito? No? Yung pagwo-worry natin sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Halimbawa, ito madalas, pagsasabihan ko yung misis ko, may mga bagay na nagwo-worry na siya, pero wala pa. Nasa future pa. Minsan, yung mga pinagwo-worry natin, nasa future pa. Hindi ka pa nga tapos sa araw na ito, pinoproblema mo na yung bukas. Ano kaya ulam namin bukas? Ano kaya susuot ko bukas? Nasa araw pa na tayo ngayon, itong araw pa lang na ito, ang harapin natin. Let us live one day at a time. Huwag mo problemahin yung bukas dahil bukas pa yon. Sabi ni Jesus, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Hayaan mong problemahin ng problema yung sarili niya. Bakit mo po problemahin kung hindi pa naman dapat problemahin? Minsan kasi, sabi natin, advance ako mag-isip. So advance din mamroblema. Ganon. Thankfulness shifts our focus from what we lack to what we already have. Sa pamagitan ng pasasalamat, nababaling yung ating focus mula doon sa ating mga kakulangan patungo doon sa kung anong meron tayo. Minsan kasi, ang hinahanap natin, kung ano wala sa atin. Ang dinidesire natin, kung ano wala tayo. Kaya namumroblema ka tuloy. Huwag kong problemahin, huwag kong hanapin kung ano wala sa'yo. Pasalamatan mo kung ano yung meron ka ngayon na ibinigay ng Diyos sa'yo. Yun yung pagyamanin mo. At dahil dito,
ito'y nagpapaalala sa atin ng katapatan ng Diyos sa ating buhay. Yung connection sa pagitan ng pasasalamat at pag-alis ng pagkabalisa ay makikita sa kung papaano binabago ng pasasalamat yung ating focus mula sa mga alalahanin patungo sa katapatan ng Diyos. Dapat doon tayo nagfo-focus sa faithfulness ng Diyos, hindi doon sa ating mga worries. Kapag sadyang nagpa-practice tayo ng pasasalamat, nililipat natin, intentional dapat ito. Nililipat natin yung ating isipan mula sa mga balisang kaisipan patungo sa mga paraan ng Diyos kung papaano niya tayo pinagpapala, kung papaano niya tayo pinoproteksyonan, at kung papaano niya tinutustusan yung ating mga pangangailangan sa mga nakalipas na panahon. At itong paglilipat na ito ay naguugat sa katotohanan ng hindi nagbabagong katangian ng Diyos. Diba sabi sa Bible, He is the same yesterday, today, and forever. At ang karakter ng Diyos, yung kanyang katangian, hindi yan nagbabago. Kung papaano siya noon, kung gaano siya katapat noon, tapat pa rin siya hanggang ngayon, tapat siya magpakailanman. Ito yung nagpapaalala sa atin na sa pagharap natin sa bawat sitwasyon sa ating buhay, hindi tayo nag-iisa. At yung ating mga pangangailangan ay alam natin na sasagutin ng Diyos at tayo ay kanyang pangangalagaan. Sa ating pagpapasalamat, yung kapayapaan ng Diyos ay inaanyayahan natin na pumasok sa ating mga puso na natural na nagbabawas ng pagkabalisa at pinupuno tayo nito ng katiyakan at kapanatagan. Gusto niyo ba ng panatag na buhay? Magkaroon tayo ng pusong mapagpasalamat. I-focus natin yung ating atensyon sa katapatan ng Diyos, hindi doon sa ating mga problema. Isuko natin yung mga problema na yan sa Diyos. Hayaan natin ang Diyos na kumilos. At habang ginagawa niya yung part natin, o yung part niya, ang Diyos na mabibigyan tayo ng wisdom kung ano yung gagawin natin para ma-resolve yung ating kinakaharap na mga hamon at mga problema. So, i-break natin yung cycle. Kapag nakatuon tayo sa pasasalamat, ang ating mga isip ay bumabaling sa mga biyayang kaloob ng Diyos. Ito yung nagpapabawas sa kapangyarihan ng pagkabalisa. Ang pasasalamat ay nagpapatuwid ng ating mga puso patungo sa kasiyahan at pagtitiwala. Merong research na ang pasasalamat ay nakapagpapababa. No? Sino ba dito ang palaging na-stress? No? Taas ang kamay, yung laging na-stress dyan. Yan. No? Alam niyo po ba na merong study na ang pasasalamat ay nakapagpapababa ng stress level. No? Kung i-rate mo yung stress level mo ngayon, from 1 to 10, 10 being the highest, anong number na kaya? No? Alam niyo ba nung kasalukuyan na stress ako, naku, natadtad ng tagihawat o kung anong dumapo, kung anong tumubo, kung anong mga tumutubo sa mukha ko. No? So, yung palang pagpapasalamat, nakapagpapababa ng stress levels at nababawasan yung symptoms ng anxiety sa ating buhay. Kung palagi kang inaatake ng anxiety, no, ito yung gamot. Ito yung solusyon. Merong scientific study yan. No? Pinapababa yung stress level at binabawasan yung symptoms ng anxiety. So, practicing thankfulness, dapat, intentional nating gagawin. Paggising mo sa umaga, maglista ka na. O mag-isip ka na ng mga bagay na pasasalamatan mo sa Diyos. Yung lang nagising ka, isang bagay na dapat pagpasalamat. Ang dami natulog, hindi nagising. Yung nagising ka, na wala kang sakit, number 2, pasasalamat. Ang daming nasa ospital, hindi makabangon, hindi makalakad, hindi makakain. Yung meron kang
almusal, kahit tuyo lang yan, number 3 na yun. No? Ang daming mga tao, paggising lang sa umaga, walang makain. No? So, practicing thankfulness, ito'y nakakatulong sa atin na ma-release natin yung worries at nag-i-encourage sa atin na magkaroon tayo ng more positive outlook. Na maging positibo yung ating pananaw. Sa halip na lagi tayong negative, laging reklamo na lang, kaya tayo na-stress. No? So, imagine natin yung isang garapon. Yung garapon na may takip. No? Yung cookie jar, o anumang garapon sa bahay ninyo. Anong garapon meron kayo sa bahay. No? Every time na mararamdaman mo na meron ka anxiety o nagwo-worry ka, kumuha ka ng isang maliit na papel. Sulat mo ron kung ano yung bagay na pinagpapasalamat mo sa Diyos. Ilagay mo ron sa garapon. Saka mo takpan. Mamaya, nag-worry ka na naman. O, sulat ka uli. Ilagay mo ron sa garapon. No? Hindi mo mapapansin, napupuno na yung garapon ng pasasalamat. No? At ang sarap balikan noon. Reviewin mo. No? So, over time, mapupuno yung garapon na yon at ito'y magre-remind sa atin, magpapaalala sa atin ng mga blessings ng Diyos at kung paano Kanya tinulungan na yung anxiety ay gumaan. Na yung mabigat mong puso ay makaranas o makaramdam ng kagaanan. So, point number 3, learning to trust God with our needs through a heart of thanksgiving. Ang pasasalamat, hindi lamang para sa mga biyayang natatanggap natin. No? Mas madali kasi magpasalamat kapag blessing. Diba? Pero, nasubukan nyo na bang magpasalamat sa problema? Lord, salamat dahil may problema ako ngayon. Nasubukan nyo na ba yun? Nakakita na ba ng mga tao na, Lord, salamat, namatay anak ko. Diba? Ang hirap magpasalamat sa ganito sitwasyon. Pero, this word reminds us na hindi lang yung mga biyaya, hindi lang yung magagandang bagay ang dapat nating ipagpasalamat. Lahat ng mga bagay na ipinaparanas ng Diyos sa atin, lahat ng mga bagay na binibigay ng Diyos sa atin, dapat nating ipagpasalamat. Kasi lahat yan ay dumaan sa Diyos. Lahat yan ay inaalaw niya na dumating sa ating buhay dahil meron siyang layunin sa lahat ng yan. Meron siyang purpose. Gagamitin niya yan sa ating buhay. So, hindi lamang tayo nagpapasalamat sa mga blessings na natatanggap natin, kundi, again, sabi ko nga kanina, pasalamatan din natin in advance yung mga darating pa. By thanking God in advance, pinapakita natin na tayo'y nagtitiwala sa kanyang karakter, sa kanyang katangian at sa kanyang provision. Ang pagkatutong magtiwala sa Diyos sa ating mga pangangailangan sa pamagitan ng pusong mapagpasalamat, ito'y nangangahulugan na tayo ay umaasa sa Diyos, umaasa tayo sa kanyang kabutihan at sa kanyang kakayahan na mag-bless, sa kanyang kakayahan na magbigay ng ating pangangailangan. Yun yung kaisa-isang anak niya, hindi niya pinagdamot sa atin. Diba? Ano ba naman yung bigas para hindi niya ibigay sa atin? Ano ba naman yung pambayad mo sa kuryente na hindi niya ibigay sa iyo? Si Jesus nga, hindi niya pinagdamot sa iyo. Yung pa kayang simpleng pangangailangan sa bawat araw, pagdadamot ng Diyos sa atin, hindi niya kayang gawin yun. No? Hindi niya gagawin yun sa atin. No? So, kapag tayo natuto magtiwala sa Diyos sa ating mga pangangailangan, sa pamagitan ng pusong mapagpasalamat, ang ibig pong sabihin nito ay sinasabi natin sa Diyos na tayo ay umaasa sa kanyang kabutihan at sa kanyang kakayahan na mag-provide sa lahat ng ating pangangailangan. At dahil dito, natututo tayo na ilagay ang ating pagtitiwala sa Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang kasagutan.
kahit hindi mo pa natatanggap yung answer sa yung prayer, pinapakita ng pusong mapagpasalamat na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos at handang maghintay sa kanyang tamang panahon sa pagtugon sa iyong prayer. Sapagkat alam natin na ang Diyos ay tapat at mapagbigay. When we pray with thanksgiving, we declare that we believe God is able and willing to meet our needs. Kapag tayo nananalangin na may pasasalamat, pinapahayag natin na naniniwala tayo na ang Diyos ay may kakayahan, may kapangyarihan, at willing nakatagpuin ang lahat ng ating pangangailangan. At dahil dito, ito'y nagbubukas sa ating puso na patuloy na magtiwala sa Kanya ng ganap. Meron pong isang example sa Bible, yung story ni Hannah, kung familiar po kayo sa story ni Hannah, doon po sa 1 Samuel chapter 1, dine-demonstrate po ito, pinapakita dito sa istoryang ito, yung puso ng pananampalataya at pagpapasalamat. Pinapakita po dito kung ano ang puso ni Hannah. Si Hannah po, ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at pananampalataya sa Diyos. Kahit na hindi pa niya natatanggap. Ano bang pinagpe-pray ni Hannah? Ano ba yung dinidesire niya? Si Hannah po, bilang backgrounder lang, si Hannah ay isang baog. Di po siya nagkakaanak. And during that time, kapag ikaw babae tapos di ka nagkakaanak, baog ka, napakawalang silbi mo. So, si Hannah, dahil di siya nagkakaanak, lumapit siya sa Diyos. Nag-pray siya. At kahit hindi pa niya natatanggap yung sagot sa kanyang prayer, sinamba niya ang Diyos. Nagtiwala siya sa Diyos. Nanampalataya siya na diringgin ng Diyos yung kanyang prayer. Nung makita siya ni Prophet Samuel, sa sobrang intense nung kanyang prayer, si Hannah, bumubukas yung bibig niya, pero walang lumalabas na word. Napagkamalang tuloy siya ni Prophet Samuel na lasing. No? Kaya sabi sa kanya, aga-aga pa, lasing ka na. Umuwi ka na at magpahinga ka. Pero sabi ni Hannah, hindi po ako lasing. Ako po ay taimtim na nanalangin sa Diyos para ako'y bigyan ng anak. So, hindi pa niya natatanggap yung answer sa kanyang prayer. Nagtitiwala na siya sa Diyos na ito'y ibibigay sa kanya ng Diyos. Isipin po natin yung mga airline pilot, yung mga piloto sa eroplano. Sometimes they are flying through the clouds. No? Pag minsan yung harapan nila, hindi laging clear yan. May mga pagkakataon na yung nasa harapan nila, maulap. So wala silang nakikita, hindi nila nakikita yung beyond that clouds. No? So, akala natin laging clear yung kanilang vision, yung kanilang harapan. No? Pero may mga pagkakataon po na yung mga piloto, hindi nila nakikita yung kanilang dinadaanan. No? So, paano sila nakakarating? Yung matatanong mo, paano sila nakakarating sa kanilang destination? Kung may mga times na maulap at di nila nakikita yung kanilang dinadaanan. No? So, nagtatrust sila, nagtitiwala sila doon sa kanilang instrument. Yung instrument nila doon sa kanilang console, doon sa harapan nila, no? Yun doon sila nagtitiwala kapag maulap at wala silang makita. No? In the same way, gratitude helps us trust God. Sa pamagitan ng pasasalamat, ito'y tumutulong sa atin na tayo'y magtiwala sa Diyos even when our vision is clouded by difficulties. Minsan, clouded yung ating vision, katulad ng mga airline pilot, no? Because of difficulties. But we thank God
in spite of this, because we know, alam natin na ang Diyos, He will see us through. Itatawid niya tayo sa mga hamon, sa mga difficulties, sa mga problema, at kung ano man yung ating pinagdadaanan at kung ano man yung ating hinaharap sa buhay. Lahat yan, tutulungan tayo ng Diyos na makatawid. I would like to end with the story of the thankful farmer, yung magsasakang mapagpasalamat. May isang magsasaka na dumaan sa isa sa pinakamahirap na taon ng kanyang buhay. Isang tagtuyot ang sumira sa kanyang mga pananim. Kagaya ng mga farmers natin ngayon sa Bicol at sa ibang parts ng ating bansa na sinalanta ng bagyo, nasira yung kanyang pananim. So resulta nito, nag-struggle po siya financially. Yung mga magsasaka, sila yung nagtatanim, pero sila yung walang makain. Lalo ngayon, yung mga magsasaka, maraming palay ang pinadapa ng bagyong Christine at ano yung sumunod. So dahil sa mga bagyong yan, maraming mga pananim ang nasira. So itong magsasakang ito, isa itong mapagpasalamat na magsasaka. Sa kabila ng kanyang hirap, tuwing umaga, maaga siyang gumigising. Ganitong ginagawa niya. Naglalakad siya doon sa kanyang bukid at sinasabi, "Salamat Panginoon sa mga biyayang ibinigay mo sa akin." So every morning, gumigising siya ng maaga, bagamat tinamaan ng tagtuyot yung kanyang mga pananim, gumigising siya ng maaga, naglalakad siya sa kanyang bukid, "Salamat Panginoon sa mga biyayang ibinigay mo sa akin." Every morning, ganito ang ginagawa niya, "Salamat Panginoon sa mga biyayang ibinigay mo sa akin." Kahit sa maliliit na bagay, nagpapasalamat siya. Kaunti lang yung kanyang naani. Pero yung kanyang puso, puno ng pasasalamat. Dahil sa tagtuyot, konting-konti lang yung kanyang naani. Pero yung kanyang puso, na natiling puno ng pasasalamat. Isang araw, tinanong siya ng kapitbahay na magsasaka. At itong kanyang kapitbahay, nagtataka sa kanya. Sabi niya, paano mo nakukuhang magpasalamat sa ganitong panahon at sitwasyon? Ang dami nang nawala sa iyo, sabi niya. Pero paano mong nakukuhang magpasalamat? Sumagot itong magsasakang mapagpasalamat, sabi niya, natutunan kong ang pasasalamat ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng gusto ko, kundi sa pagkilala na hindi ako kailanman iniwan ng Diyos sa mga kailangan ko. Wow! Sabi pa niya, ang aking pasasalamat ang tumutulong sa akin na makita ang kanyang mga biyaya kahit sa maliliit na bagay. Ito ang nagbibigay sa akin ng pag-asa at pagtitiwala na siya ang magbibigay ng magandang ani sa tamang panahon. Gaya ng magsasaka, ang mapagpasalamat na puso ay hindi nakabatay sa perpektong kalagayan. Walang perfect. Sa halip, ito'y nakatuon sa katapatan at mga biyaya ng Diyos kahit sa mahihirap na panahon. Ang pasasalamat ay may kapangyarihang itaas tayo sa ibabaw ng pagkabalisa. Binibigyan tayo ng kapayapaan at pagtitiwala. So sa bawat panahon, ang pasasalamat ang nagiging lupa kung saan tumutubo ang pag-asa at tibay ng loob. At ito po'y nagpapahintulot sa atin na harapin ang mga pagsubok ng may kumpiyansa sa hindi nagbabagong presensya ng Diyos. A thankful heart is a powerful heart. Grounded in the peace of God, gratitude does not deny our needs or struggles, but reminds us that God
is greater than our anxieties. When we approach Him with thanksgiving, He fills us with peace that surpasses all understanding. This week, try po nating simulan bawat araw. Pasalamatan natin ng Diyos. Magpasalamat tayo sa lahat ng ginagawa sa ating buhay. Thank God for specific things. Mga bagay na dapat mong ipasalamat sa Diyos. No? Especially kapag tumataas yung level ng ating anxiety, itaas natin yung level ng ating pasasalamat. Yun yung pangontra. Magtiwala tayo na habang nagpapasalamat tayo sa Diyos, yung kanyang kapayapaan ang magbabantay sa ating puso't isipan. At ito'y magbibigay sa atin ng kalakasan para harapin ang lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Bago tayo mag-close in prayer, tayo po ay tumayo and let us sing this song, Give Thanks with a Grateful Heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Hallelujah. Salamat, Panginoon.
Tunay nga po, napakabuti nyo sa aming buhay. At di po kayo nagbabago. Anuman panahon, anuman sitwasyon, you are the same God. You are the same faithful, loving, powerful, and mighty God. Salamat po, Panginoon. Dalayan ko nga po na i-develop nyo sa amin ang isang mapagpasalamat na puso. Isang puso na nagtitiwala sa inyong mga pangako. Isang puso na nananampalataya na kayo po ay handang kumilos upang tugunan ang lahat ng aming pangangailangan. Nawa ay magkaroon kami ng isang mapagpasalamat na puso. A thankful heart that rests in your peace and trust in your provision. Anuman ang aming kalagayan, anuman ang aming sitwasyon, patuloy kayo magtitiwala dahil kayo po ay tapat na Diyos. At ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi nagmamaliw. Purihin ka, Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pastor, sa magandang mensahe na iyong shinare sa umagang ito. At isa po sa mga gawain natin ay yung pagbibigay. Handa na ba tayong lahat? Okay, parang hina naman. Na-bless ba tayong lahat? Okay, amen. Okay, so basahin ko lang po yung salita ng Panginoon na nagpapaalala sa atin, sa bawat isa sa atin. Sabi niya po sa Luke chapter 6 verse 38, ang sabi niya po, give and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Okay, so lahat po ay nananyahan pong, dito lang po yung ano natin sa, sa harapan. Ayan po. So, kung alam niyo po yung kanta na We Will Go, Give, and Pray, sabayan niyo po ako. Kantahin po natin para po sa ating offering. Okay, we will go, everybody sing. We will go, give, and pray. We will spread the gospel on His way. We have heard the call of God to tell the good news all abroad. We will go, we will give, we will pray. We will go, give, and pray. We will go, give, and pray. We will spread the gospel on His way. We have heard the call of God to tell the good news all abroad. We will go, we will give, we will pray. We will go, give, and pray. Isa pa. Parang nag-solo kasi ako kaya ayaw ko na, hindi, joke lang. Okay, so lahat po tayo, napansin ko. So, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Alam ko, Panginoon, ang dami po pong ginawa sa bawat buhay po namin at nais ka po naming pasalamatan sa lahat ng mga natatanggap namin ng mga biyaya sa aming buhay. Lord, ito po yung mga kaloob ng inyong mga anak. Pagpalain niyo po ito, Lord, na maging pagpapala po, Panginoon, sa bawat mga tao po na mabahagi na ng inyong salita, Lord. We pray, Father God, that continue to bless us, Lord. Hindi lamang po, Panginoon, sa financial, maging sa amin, Panginoon, na physical na mga pangangailangan. Tulungan niyo po kami, Lord, na pagalingin niyo po, Panginoon, kung mayroon po kaming mga karamdaman sa aming katawan. Lord, salamat po, Diyos, sa lahat ng inyong biyaya sa bawat pamilya na narito, Panginoon,
Patuloy niyo po, Panginoon, na ipagkaloob pa po ang mga pangangailangan ng bawat isa. I-bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Lord. At hinihiling ko po, Panginoon, na kung sino man po ang mga nangangailangan po ng trabaho, kayo po, Panginoon, ang magkaloob po, ibigay niyo po, Panginoon, ang nararapat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at ibinabalik po namin ang kapurihan at kapasalamatan sa inyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Kakaupo na po lahat. Good morning po sa lahat and welcome sa ating church. At nawa ay na-bless tayo. Amen po ba? Amen. So isang bagay na pinasasalamatan natin ay naririto tayo sa church upang sama-samang sambahin ang ating dakilang Diyos. Amen? Amen. So, salamat din sa mga kapatid natin o mga churchmate natin na ginamit ng ating Panginoon. Una ay ating call to worship, si Miss Monica Fernandez. Sa scripture reading naman, si LJ. Call to offering, si Ma'am Mercy Losada. At ang nagbahagi sa atin ng salita ng Panginoon na-inspire tayo, no, mga practical na needs natin upang i-apply sa ating buhay. Ang ating speaker, si Pastor Rafi Malang. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon sa mga lingkod niya. And also, salamat din sa ating praise and worship team na mainit na kantahan at awitan para sa pagpupuri sa ating Panginoon. Ang ating song leader, si Ma'am Monica Fernandez, at ang kanyang backup, si Vanessa and Leisure. At sa guitarist naman natin, si Jermaine and Joseph. Sa bass, si Robic. At ang keyboardist natin, si LJ. And also ang ating drummer boy, si Jasper Taton. At ang nag-devotion kanina, thank you kay Vanessa Asas. Okay, wag po nating kalimutan ang ating prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. Sama-sama po tayong pumunta rito at dumulog at lumuhod sa pananalangin para po sa ating mga pangangailangan. And also, ang ating youth small group every Saturday, 5 p.m. para sa mga boys and girls. And children's ministry natin, mamaya po, Sunday at 3 p.m. Okay, maraming salamat sa ating sponsor. Sino na po ang ating next sponsor? Ayan, last Sunday is Taton Family. At mamaya po ay si Angalito Family. Yon. So, salamat din sa mga nagtuturo na nagtsatsaga, no? Kahit wala po kayong bayad, no? Salamat sa Panginoon sa service ninyo. Alam nyo, ang labor nyo sa Panginoon ay hindi mababaliwala. Okay. And ganun din sa mga nag-a-assist na mga kabataan. Salamat. Okay. Don't watch po every Saturday at 5 a.m. po ng madaling araw. Okay, kung kayo po ay nagigising ng maaga, punta po kayo rito ng Saturday ng umaga. And announcement po, ang ating Southeastern Luzon District Youth Leadership Camp, magkakaroon po tayo. Ang team po ay Youthorn. Ang venue ay sa Onisimo, Laguna. Ayan po, sa December 22. Okay, nabago na. December 20 hanggang 21. May pre-registration na 1,250 at kung at ang registration po talaga ay 1,500. So each church is required to have at least one attendee. Pero sa atin yata magkakaroon ng tatlo na representative. So salamat din sa nag-sponsor ng isang attendee natin. So, tatlo? Okay. Tatlo. So, salamat. Okay. Malapit na po ang ating church anniversary. Ayan. So, wag po natin kalimutan. Dumalo. Lahat po tayo ay invited. So, ang team natin ay 36 years of grace. Nako, napakatagal na po natin. 36 years.
Grace Growing Together with Christ. Dito po ang ating venue. So, sama-sama po tayo ditong i-celebrate ang ating 36 years of anniversary natin. So, sa November 24 na po ito, last Sunday ng November, gaganapin ito ng 2 o'clock p.m. So, kita-kita po tayo dito at huwag po natin kalimutan na magdala po ng food to share, yung pagkain po na pagsasalu-saluhan natin. So, each family ay sana po ay makapag-share po tayo ng pagkain. So, kung ulam po ang dadalhin natin, wag po natin kalimutan ang kanin. So, ano pa? Happy birthday. Next. Okay, happy birthday sa mga birthday celebrant nung nakaraang November 5. Si Ate Mayrene, yan, si Mayrene Venus, at si Janeline Soriano, parehas sila ng birthday. At sa 12 naman, Tuesday siguro ito, no? Dalawa rin. Si Tatay Venus at si Tatay Roger at si Sister Leisure Galito. Okay, sa 17 naman si Micaela Eviota. At sa 27, si Alexis Vasquez. So, happy birthday sa inyo at pagpalain kayo ng Panginoon. Happy birthday. So, yun lang po ang aking announcement. So, magandang umaga po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless. Additional announcement, nakalimutan ng taga-announce. Ano nga ba yun? Kalimutan. Yun. Yung mga CMT, magkaroon tayo ng short meeting lang naman. Plantsahin lang natin yung mga ilang detalye sa patungkol sa anniversary. After ng service, mag-stay po yung mga CMT for a short meeting. So, wini-welcome din po natin si Nanay. Ano pong pangalan niya, Nay? Si Nanay Carmela. Welcome po. Salamat po sa Panginoon na kasama po namin kayo ngayon. At nagagalak po kaming makasama kayo. Sana sa mga susunod na linggo ay makasama namin uli kayo. So, God bless po. Tayo po tumayo para po sa ating closing prayer. At mamaya po, after nitong closing prayer, naging tradisyon na po natin na magpa-attendance sa pamagitan po ng picture-picture. So, right after the closing prayer, punta na po tayo dito para sa ating group picture taking. Sige po, tayo manalangin. Salamat po, dakilang Diyos, sa aming mga tinatangkilik na mula sa inyo, Panginoon. Tunay nga po na lahat ng ito ay pagpapalang galing sa inyo. At wala po kaming bagay na masasabi naming pag-aari namin sapagkat ang lahat ng ito ay mula sa inyo at kami po ay mga pinagkatiwalaan niyo lamang po. Salamat po dahil kami po ay ginawa niyong tagapangalaga ng lahat ng mga bagay na pinapahiram niyo sa amin. At nawa nga po kami mga maging mabuting katiwala, Panginoon, sa lahat ng bagay na pinagkakatiwala niyo sa amin. At kami po ay dumudulog sa inyo sa mga oras na ito, nananampalataya na kayo po ang siyang tutugon sa lahat ng aming daladala sa umagang ito. Yung aming pong dalahin, mga kabigatan, Panginoon, batid niyo po ang sitwasyon, ang mga kabigatang dinadala ng bawat isa na naririto ngayon, na sa amin pong paglapit sa inyong harapan, Panginoon, nais po naming ilagak sa trono ng inyong biyaya ang lahat ng kabigatang ito, ang lahat ng pinagdadaanan namin, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan sa inyo po namin isinusuko at ipinagkakatiwala dahil sa inyo, Panginoon, ang lahat ng ito ay makasagutan, may solusyon at may provision, Panginoon. Sa inyo rin po namin pinagkakatiwala ang mga kapatid po namin na may mga dinaramdam, may mga karamdaman. Patuloy po ninyong hipuin ang kanilang mga pangangatawan, Panginoon. At i-heal nyo po yung kanilang physical bodies. I-heal nyo po yung kanilang spirit. I-heal nyo po yung kanilang
emotion, Panginoon, at lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Dalayan ko na abutin niyo po ang mga kapatid na ito na may mga karamdaman at nawa ay maranasan po nila ang inyong kapangyarihan dumaloy sa kanyang pangangatawan, Panginoon, at maramdaman nila higit sa lahat ang inyong mga yakap, Panginoon. Tinataas po namin sa inyong Panginoon mga kapatiran po namin na hindi namin nakasama sa araw na ito. Ano po ang kanilang kalagayan, ano po ang kanilang sitwasyon, tulungan niyo po sila. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. At sa lahat ng naririto, Panginoon, dalayan ko na sa paglabas namin sa lugar na ito, baunin namin ang kalakasan, pagpapala, at paggabay, Panginoon, na nagmumula sa inyo upang harapin ang mga pagsubok, mga hamon. Harapin namin ito ng buong kalakasan at katapangan na nagmumula sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Nawa ay ingatan niyo rin po ang lahat ng nagtatrabaho sa pagpasok sa kanilang mga trabaho sa bawat araw, sa bawat umaga, na sa paggising po namin, meron po kaming panibagong lakas upang harapin ang bagong araw, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ingatan niyo rin po ang aming mga kalusugan. Ilayo niyo po kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Ilayo niyo po kami sa lahat ng sakuna at kapahamakan, Panginoon. Dalayan ko na samahan niyo po kami sa lahat ng aming lakad, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Jesucristong anak niya ang paglingap, habag at kapayapaan sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig. Amen. 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 God bless you all. Good afternoon.